PTV, Telebisyon ng Bayan. Magandang tanghali, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Kinumpirma ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na sumuko na si SPO3 Ricky Santa Isabel, ang pulis na sospek sa pagdukot ng isang negosyanteng Korean national sa Angeles, Pampanga noong nakaraang taon. Mula sa Campo Crame, ma-report ang aming kasamang si Lala Babilonia. Lala? Yes, Audrey, takot daw si SPO3 Ricky Santa Isabel, ang pangunahing suspect sa pandurukot sa isang Korean businessman na sumailalim sa kustudiya ng PNP, kaya minarabat nitong sa NBI na lang sumuko. Ayon ito mismo kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Dagdag pa ni de la Rosa, walang kawala si Santa Isabel dahil solid ang inihaing kaso ng PNP laban sa nasabing opisyal. Samantala, naimbitahan naman, Audrey, si Senator Manny Pacquiao kanina bilang pangunahing pandangal sa ika-38 anibersaryo ng PNP Intelligence Group na pinamumunuan ni Police Chief Superintendent Carlo Collado. Pinuri ni Pacquiao ang maganda umanong nagiging resulta ng trabaho ng PNP Intelligence kaugnay ng laban ng pamahalaan sa iligal na droga, korupsyon, terorismo at sa iba pang uri ng kriminalidad. Muling binigyang diin ni Pacquiao na gusto niya magkaroon ng death penalty sa Pilipinas para sa mga karumal-dumal na krimen. Kung matatandaan, inihain ni Pacquiao sa Senado ang Senate Bill No. 185 o Act to Impose Death Penalty and Increased Penalties on Certain Heinous Crimes Involving Dangerous Drugs. Yan muna ang update mula dito sa Camp Crame para sa PTV News, Lala Babilonia. Maraming salamat, Lala Babilonia. Sa iba pang balita, naging produktibo ang nagipagkikita ni na Pangulong Rodrigo Duterte at US Ambassador Sung Kim sa lungsod ng Davao nitong linggo. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, nagkita ang dalawa matapos ang naganap na ASEAN Chairmanship launching ni Pangulong Duterte, kung saan nagpaabot naman ng pagbati ang US Ambassador sa Pangulo. Kabilang sa mga pinag-usapan ng dalawa ang military at law enforcement cooperation. Partikular ang nagpapatuloy na laban ng pamahalaan kontra sa terorismo, gayon din ang tulong na ipinapaabot ng Estados Unidos sa Mindanao. Samantala, sa kabila ng naging iringan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, bunsod ng mga naging komento sa umano'y extrajudicial killing sa bansa, sinabi ni Ambassador Sung Kim na ipagpapatuloy ng Amerika ang suportang ipinaabot nila sa atin tulad ng intelligence exchange at maritime security. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta.